Sa isang sira-sirang bahay sa Tondo, Manila, nakatira si Quincy, isang ulilang bata na nagdurusa sa ilalim ng kamay ng kanyang malupit na tiyahin, si Aling Nena. Isang gabi, sa gitna ng isang malakas na bagyo, nasira ni Aling Nena ang obra maestra ni Quincy na nagdala ng matinding galit at poot sa kanyang puso. Sa kanyang pagnanais na makatakas, gumawa si Quincy ng isang madilim na plano gamit ang kanyang mga pintura na nagdulot ng takot kay Aling Nena. Sa huli, ang bahay ay naging isang madilim na canvas ng dugo at galit at si Quincy ay naglaho na parang multo. Ngunit ang kanyang obra ay nanatiling buhay, nagdadala ng takot sa buong Tondo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Quincy at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay kong dadalhin sa aking isipan. Nakatira po ako sa isang sirasirang bahay sa Tondo, Manila. Ulila na po ako at tanging si Aling Nena, ang malupit kong tiyahin, ang kasama ko sa buhay. Sa araw-araw, ako po ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay habang siya ay nakaupo lamang at nagmamasid. Quincy, bilisan mo ang paglilinis dyan. Wala kang kwenta. Sigaw ni Aling Nena habang nagwawalis ako sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at poot. Habang nagwawalis, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita ni Aling Nena. Parang mga patalim na tumatagos sa puso ko. Pero kailangan kong magtiis, wala akong ibang mapupuntahan. Sa aking pag-iisa, natuklasan ko ang aking hilig sa pagpipinta. Sa silong ng bahay kung saan hindi pumupunta si Aling Nena, lihim akong gumagawa ng isang obra maestra. Ang silong ay puno ng mga lumang gamit at mga alikabok, ngunit sa kabila nito, dito ako nakakahanap ng kapayapaan at kasiyahan. Ang aking mga kamay ay marahang humahaplos sa canvas, bawat brushstroke ay puno ng emosyon. Dumating ang tag-ulan at naging mas mahirap ang buhay para sa akin. Ang ulan ay walang tigil, bumabaha sa mga kalye ng Tondo at ang aming bahay ay lumulutang sa gitna ng unos. Ang kakulangan sa pagkain at iba pang pangangailangan ay nagdulot ng mas matinding pang-aabuso mula kay Aling Nena. Wala ka na namang silbi, Quincy. Wala tayong makain dahil sa'yo. Sigaw ni Aling Nena habang binabato ako ng mga gamit sa kusina. Sa bawat hampas at sigaw ni Aling Nena, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga balikat. Parang wala nang katapusan ng pagdurusa ko dito. Sa kabila ng lahat, nakumpleto ko ang aking obra maestra sa silong. Isang obra na nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa Tondo. Ang mga kidlat ay nagliliwanag sa madilim na kalangitan at ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng aming bahay. Dahil sa utos ni Aling Nena na maghanap ng panggatong, napilitan akong maglakad sa gitna ng unos. Sa aking pagbabalik na walang dala, nadiskubre kong sinisira ni Aling Nena ang aking obra upang gamiting panggatong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinagmamasdan ang mga piraso ng aking obra na nasusunog sa apoy. Tumigil ang mundo ko sa pag-ikot habang pinapanood kong nasusunog ang obra ko. Parang lahat ng pinaghirapan ko, naglaho na lang bigla. Hindi mo na ako mapapahirapan pa. Sigaw ko, ang aking puso ay napuno ng galit at poot. Ang aking mga kamay ay nanginginig at ang aking mga mata ay puno ng luha. Matapos ang insidente, nagpasya akong hindi na ako magpapalupig pa. Ang silong namin ay naging isang lihim na lugar ng pagpaplano. Ang mga pader ay puno ng mga plano at eskema. Bawat detalye ay pinag-isipan ko ng mabuti. Sa bawat gabi, habang tulog si Aling Nena, tahimik kong inaayos ang mga plano ko. Ang bawat hakbang ay sinisigurado kong walang sablay. Gumamit ako ng mga kagamitang pangpintura upang bumuo ng isang plano para makatakas. Ang mga pintura ay naging aking sandata.
Bawat kulay ay may kahulugan at layunin. Hindi na ako magpapalupig, bulong ko sa sarili habang inaayos ang aking mga gamit. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Isang gabi, isinakatuparan ko ang aking plano. Ginamit ko ang mga pintura upang pahinain ang loob ni Aling Nena. Ang mga pader ng bahay ay puno ng mga kakaibang larawan na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa bawat galaw ni Aling Nena. Ano to? Anong kalokohan na naman to, Quincy? Sigaw ni Aling Nena habang tinitingnan ang mga larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa huli, gamit ang isang matulis na spatula, pinatay ko ang aking tiyahin. Ang buong bahay ay nagmistulang isang madilim na canvas, puno ng dugo at galit. Ang mga pader ay puno ng mga marka ng dugo, at ang katawan ni Aling Nena ay nakahandusay sa sahig, walang buhay. Ilang araw ang lumipas, isang pulis na si SPO1 Mario ang nakadiskubre sa nangyari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang paligid. Nakita niya si Aling Nena na patay, nakagapos gamit ang mga lumang tela ng canvas. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Habang iniimbestigahan ni SPO1 Mario ang paligid, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Diyos ko, ano to? Bulong ni SPO1 Mario habang tinitingnan ang obra ko. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pangamba. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang obra ko na gawa sa mga kakaibang materyales, mga piraso ng katawan ni Aling Nena, dugo at iba pang hindi maipaliwanag na bagay. Ang obra ay patuloy na gumagalaw, na parang may sariling buhay. Ang mga mata ng mga larawan ay tila sumusunod sa bawat galaw ni SPO1 Mario. Ang eksena ay nagdulot ng takot at pangamba sa buong komunidad. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa labas ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Ang kaso ay nanatiling hindi nalulutas dahil sa lawak ng Maynila. Ang mga pulis ay nagpatuloy sa kanilang investigasyon pero wala silang makitang ebidensya na magtuturo kay Quincy. Walang kahit anong bakas na magtuturo kung nasaan siya. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap-usap, ang kanilang mga boses puno ng takot at pag-aalala. Sabi nila, ano na kayang nangyari kay Quincy? Pero walang makasagot. Si Quincy ay hindi na muling nakita, ngunit may mga paminsan-minsang balita tungkol sa kanyang presensya. May mga nagsasabing nakita nila siya sa mga madidilim na eskinita ng tondo, kasama ang kanyang nakakatakot na obra na tila may sariling buhay. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay naging usap-usapan, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo. Nakita ko siya sa may kanto ng Kalye Luna. Ang kanyang obra ay tila may sariling isip, bulong ng isang matandang babae sa kanyang kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko alam kung totoo ba yon o gawa-gawa lang, ngunit nakakakilabot. Ang mga kwento tungkol kay Quincy at sa kanyang obra ay kumalat sa buong tondo at naging isang alamat na kinatatakutan ng marami. Tuwing may malakas na bagyo, ang mga tao ay nagkukumpulan sa kanilang mga tahanan, takot sa anumang kakaibang paggalaw. Ang obra ni Quincy ay naging simbolo ng poot at paghihiganti, isang paalala na sa gitna ng kadiliman, may mga lihim na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang mga tao ay nagdarasal at nag-aalay ng kandila tuwing may bagyo, umaasang hindi sila susunod na biktima. Huwag kayong magpapakita sa dilim, baka si Quincy na ang susunod na makita nyo. Babala ng isang matandang lalaki sa mga bata. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Ang alamat ni Quincy ay nagpatuloy. Isang kwento ng poot, paghihiganti at kadiliman na nagbigay ng takot sa buong tondo. Ang kanyang obra ay nanatiling buhay, isang paalala ng kanyang galit at poot.
Hindi ko alam kung kailan matatapos ang takot na dulot ng kwentong ito. Ngunit umaasa ako na hindi na ito maulit. Ang kwento ni Quincy ay nagpapaalala sa atin na ang galit at puot ay may kakayahang magdulot ng matinding kapahamakan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kakwentuhan, tandaan, sa dilim ng gabi, baka si Quincy na ang susunod na makita nyo.